Hi guys! What's up? It's Megan Jaco and you're watching my channel. So for today's video, tara pag-usapan natin ang kakatapos lamang na The Voice Kids Grand Finale sa GMA. Siyempre, mainit-init at talagang pinag-usapan talaga ito dahil nag-trending ito sa X, sa Facebook talagang pinag-uusapan at siyempre grabe din talaga yung engagement. Wait lang, yung mga cats ko talagang nandito, ang kukulit. Yung mga engagement talaga sa YouTube is talagang pumalo ng 300,000. So wow, congratulations. And yung ratings, hintayin natin kung very high ba dahil grabe din talaga ang yung mga tao and even me, I'm very invested talaga kung sino talaga yung mananalo dito. And napanood na nga natin kung sino ang winner. Kaya tara pag-usapan natin at himay-himayin natin ang mga detalye ng mga performance ng apat dito sa aking video. So tara. Okay, so let's start, no? So, okay, so nung napanood ko siya, grabe din talaga yung mga look ng mga superstar coaches natin, no? Stel, grabe din talaga yung look niya, yung visuals niya, yung OOTD niya, very grand finals. I love it. Yung kay Pablo, very black. I love his very simple yet powerful. And of course, Julian San Jose. Hindi, siyempre yung mga OOTD niya dito, yung mga glam niya, glam team, kudos to them dahil napakagaling at napaka-blooming ng aura niya, napaka-pop, napaka-sweet talaga. At akma-akma talaga yung mga sinusuot niya and of course yung final look niya talaga is wow, very queen. 'Di ba? And of course, syempre Billy Crawford. Hay nako, 'di ba? Parang you will never go wrong sa mga styles niya. Parang Billy na Billy talaga yung mga OOTD niya. Very stylish, very him. And yeah, napaka-radiant talaga nung look nung apat. And of course, syempre, ang host talaga na si Primetime King, Dingdong Dantes, wow, talaga napakagwapo. Very clean yung look niya, yung clean cut niya, bagay na bagay talaga sa kanya. At may nag-trending din sa kanyang pag-host, pero mamaya na natin pag-usapan. Okay, so let's begin sa performance ng apat. No? Yung unang nag-perform, if I'm not mistaken, Team Believe na si Winces. Okay. Grabe din talaga yung naging yung yung journey talaga ni Winces dahil na kay Jules Squad siya tapos hindi siya napili pero kinuha siya ni Billy Crawford. So yun, siya nga yung pambato at kinanta niya Defying Gravity. Wow. First of all, I love her look, yung gown niya talaga, very wicked, very alpha ba, very green. And yung performance niya, yung napaka-powerful, pero yung emotions nandun talaga, hawak na hawak ni Winces yun. Um, Siguro kasi yung Defying Gravity, it's too much for a girl na kantahin. It's too much na yung power talaga kailangan, yung need talaga ng song. At may batayan na kasi tayo doon dahil nga napakagaling ni Cynthia Erivo when she performed it sa movie, no? Parang ibang klase talaga yung pagkabuo ng boses niya. So, yung iba kasi, tendency, magagaya or ano pa ba yung pwedeng gawin ng isang little girl na si Winces doon sa kanta na para maging sa kanya at para mapawaw tayo. Because we all know na kapag meron ng magagaling, meron ng magandang performance ng song na yon, parang we tend to, ano pa ba yung pwede niyang gawin dito? Diba? Parang ano yung pwede niyang flavor na parang maging Winces style. So dun sa performance niya, she goes the normal way, the powerful way, yung need ng song. It's just that parang may batayan na tayo dun sa song. Pero she gave it all. Napakaganda, napaka-flawless ng mga some parts na high notes, no? At binigay niya talaga yung dulo. So, it was a powerful performance at pang finals talaga siya. Kaya napakagaling pa rin talaga ni Winces doon sa kanyang performance. Okay. So let's dun sa pangalawa naman, yung kumanta ng pangalawa, I believe it's from Team Stelbound, Hebron. His song, Lipad na Pangarap. Okay, so meron na tayong napakinggan ng Lipad na Pangarap ni Regine Velasquez, Angeline Quinto, Cherise Pempenco. So, alam naman natin mga yan. Talagang binigay talaga nila ng ibang klase or ibang style yung Lipad na Pangarap. At nung kinanta ni Hebron, nung umpisa, pero syempre, by the way, I love his look. Napaka-cute. Kaya talagang daddy talaga itong si Stel kay Hebron dahil napaka-cute talaga. At
you can't get enough of his cuteness. Of his, yung face niya talaga na napaka-amo, napaka-pure. Ay, nako, grabe. He will goes a long way, he will come a long way talaga because of his look, because of his powerful, and because of his power as a singer. Okay, so yung look niya napaka gwapo talaga, cute. Very grabe, parang nakakagigil. Dun sa kanta naman niya, bagay na bagay yung kanta, Lipad na Pangarap. Alam niyo naman yung Hebron style is very pure, very genuine ng voice. Napaka raw at kuhang-kuha niya ako talaga. Napakagaling ng areglo. Kudos to Stel. Talagang kinoach niya talaga at ginaid niya talaga ito. Same as Coach Billy kasi yung FYI lang, yung mga final touch ng song or final nakakantay ng mga alaga nila, yung mga coaches yung nagde-decide. At kung anong areglo sila. Kaya nga coach talagang sila lahat nakabantay. So, kudos to Coach Billy dahil he did a great job also kay Wences. Ano niya talaga yung pagkabuo at powerful talaga ng boses ni Wences. It's because of him as well. Doon na tayo kay Coach Tel. Coach Tel, no, sinabi niya nga doon sa live show kahapon, kagabi, parang very hands-on talaga. Tsaka kung merong mga tanong talaga itong Sebron kahit wala na, kahit hindi na sila magkasama sa studio or sa taping, talagang nagme-message pa rin talaga itong Sebron para okay ba talaga kay coach niya, ganon. So, natatakot ako dito sa note na to, okay ba ito, ganito, parang wow, 'di ba? Yun yung ginagawa talaga ng isang coach. Na even if hindi na taping, tapos na sila, go pa rin talaga. Very personal talaga yung pagko-coach talaga. And kudos to Team Coach Stel. Lipad na Pangarap, yes. Okay din naman yung song for him. I agree with that song. I love the areglo. Yung areglo talaga, wow. It was magnificent. Yung Hebron style na actually hindi sila nalalayo ng style ni Nevin Parang same talaga sila. Pero let's talk for another kay Nevin mamaya. Pero yun, grabe din talaga yung dalawang to. Bakbakan talaga sila. Parang SB19 to S versus SB19. Alam mo yun? Anyway, dun na tayo sa high notes niya. Sabi ko nga, it was a roller coaster performance na dadalhin ka niya sa ilog na sailing and then tataas ka niya. Ano pa ba yung gagawin niya? Tataas pa niya, gugulatin ka niya, ganun. So, ganun yung na-feel ko and goosebumps pa rin yung na-feel ko talaga during his performance. So, powerful, yes. Very perfect, yes. Flawless. Nandun na tayo, yung emotion-wise, yes. Nandun din naman siya. Yun na nga, sabi ko nga, yung mga tao na talaga magde-decide at sa mga fans ng apat na ito, kung sino talaga yung mananalo. And sa performance na wala talaga akong nakitang, wala akong nakitang, ganun, wala. As in talagang pang finals talaga siya at pang champion. Lahat naman na itong apat na to pang champion. Let's go for Jules Squad, kay Makmak, okay? Makmak is such a cute boy, batang-bata, maliit. Yung tinig niya powerful, very raw. Yun nga, siya nga yung pambato ni Julie. Kinanta niya Himala, okay. Pagdating sa voice niya, syempre it's the voice, right? Let's face it, talagang may mga sablay talaga yung mga ibang parts ni Makmak. Pero yung pagka-cute kasi niya, nandun tayo, dalang-dala niya tayo. Lalo na yung kakanta, parang Little Angel na kinakantahan ka na napaka-unique ng voice, napaka-angelic. Parang ang sarap lang pakinggan. Yun, kahit na may mga parts lang na parang, ay, hindi ka magaganon Parang bubusugin ka sa pagka-cute niya. So yun, yun yung nangyari kay Makmak. Pero yung mga dulo na, parang hindi na niya parang for me parang hindi na niya kaya, parang hindi na niya nasustain yung ibang parts. Pero sabi ko nga, sa sobrang cute niya, nakakagigil siya. Parang okay lang kung may mga ganun siya mga parts. Because he is such a cute boy. Kaya siguro pinili rin siya ni Julie
over yung kompetensya niya nung dalawa sila. Yes, so yun. At saka yung dulo niya na gaganon. Gaganon siya. Napaka-cute talaga. Ayun. And yung mga performance ng apat nito, lahat yung mga coaches, talagang standing ovation. So, wow na rin naman talaga. Habang ako nasa TV rin, nasa sofa, napapawaw din naman talaga ako. So, wow, what a season, di ba? Of course, si Nevin. Okay, kay Coach Pablo. Okay, Coach Pablo is a new coach dito sa The Voice Kids, sa GMA. Parang, siyempre nag-back out ata si Coach Chito. That's why um, kailangan nilang mamili ng bagong coach na papalit kay Coach Chito. Kaya yun, the management decided na si Pablo na nga. Nung ako personally, parang sabi ko, paano to? Dalawang SB19 na yun nasa coach. Parang, ano yung magiging reception ng tao? Parang, magiging okay ba yun? Magiging balance ba talaga kung dalawa yung SB19 sa apat na coaches? Parang ganun yung na-feel ko nung siya na yung pinalit. Pero, sabi ko nga, iba sila ni Stel. Kasi si Stel is such a performer. Yung high notes niya talaga, as in talagang angelic, very biretero talaga. Nandun na talaga yung boses niya. And pagdating sa performance, talagang wow na wow talaga. Mabibilib ka. While si Pablo, yung pagka-creative niya, pagsulat niya ng kanta, iba rin kasi talaga yung nagagawa ni Coach Pablo sa mga bata rin. Like, nakikita ko siya sa pag nagko-coach at saka pag namimili talaga siya. Iba yung mga pinipili niya. Meron siyang gusto na na flavor ng mga bata na when it comes to singing, na parang yun yung gusto niya. Which is, wow, parang nabilib talaga ako doon. Parang, wow, meron pa siyang hinahanap. Which is yung mga nahahanap niya, wow din naman. Talagang okay din naman talaga. Just like Nevin. Wow na wow talaga. Like, parang perfect talaga yung nangyari kay Nevin. Kasi, napakagaling niya, ayun. And of course, talagang nakikinig talaga siya kay Coach Pablo. Very introvert talaga, very mahihain talaga itong si Coach Pablo. Pero, wow, he got it. Parang, he has it. Parang, ang galing talaga. Like, sa pagme-mentor niya, sa pag-coach niya, talagang, wow, talagang nandun talaga. Wait lang. And, yung ano niya talaga, very, very hands-on. Ayun. So, nung pinili ni Coach Pablo yung kantang May Bukas Pa, it's such an angelic song kung bata yung kakanta. It's such a perfect song kung may mga bali, kung may mga style na babaguhin para maging powerful. Yes, he did it. Napakagaling. Napaka-powerful talaga ng pagkakanta ni Nevin. Pero yung tumatak talaga sa akin is yung emotion talaga na nakukuha o nadadala talaga ni Nevin sa mga tao. Nahook talaga ako sa mga performances niya. Even his Kailangan Kita, lalo na, tas itong May Bukas Pa na pang finals, nang ganda ng dulo, napaka-smooth, napaka-powerful, yung areglo talaga, tapos, ewan ko, parang, iba talaga yung pag kumakanta si Nevin. May magic talaga, na talaga mag-goosebumps ka, na parang, ito yung winner, ito na. Parang ganun. Yun yung na-feel ko talaga when I watched The Voice Kids last night. Talagang, ito na to. Tapos, nakita ko nga yung mga behind the scene footage na nagpe-pray talaga sila. Parang, nakita ko talaga yung parang, yung mga coaches talaga is very hands-on talaga. At may yung mga manok talaga nila, hindi talaga nila pinapabayaan until the end. Kaya nung they announced the winner, na si Nevin, hindi ako nagulat. Kasi, siya talaga, kahit na fan favorite to, fan vote talaga to, sana manalo si Hebron tsaka si Nevin. Parang yon. Parang hindi naman dahil SB19 yung mga coaches nila. It's just that yung talent talaga nila, pang winner, pang yung sabi ko nga do sa TikTok video ko, talagang sila yung top 2 ko na sana silang dalawa or isa sa kanila is manalo. And luckily, talagang Nevin has it. Talagang that's his day. And wow, he won 1 million pesos. He has a recording contract sa UMG. Meron siyang
house and lot. So, grabe din talaga. And yung mga tatlong non-winners, meron po silang 100,000 pesos in cash care of GMA Network Inc. Wow talaga. So, this season, compare sa The Voice Generations, very ano talaga ako dito, nahook talaga ako because yung mga bata, it's in such a young age, nakakaya na lang kumanta ng ganun. Parang, bakit ganun? Ang galing nila. Ganon. Parang na-amaze ka talaga. Parang, yung mga technique na yun, kaya na nila. Ganon. Wherein fact, kapag adult ka, parang, ang hirap gawin yun, yung ganon. Pero kaya nakaka-amaze. Kaya, nahook talaga yung mga tao. Yung ratings sila palong-palo. And, wow, what a season. Kaya nga nung in-announce nga si Nevin, ayun na nga. See you next year daw, sabi ni Ding Dong. So, meron pang The Voice sa GMA next year. It could have been The Voice Kids ulit. Pwede ring The Voice, yung mga adult version. Pwede ring The Voice Generation. So, we never know until sasabihin ng management next year kung ano ba talaga yung next if a franchise ng The Voice next year sa GMA. Yung wish ko lang sana magkaroon ng career, even yung The Clash, no, yung The Clash yung winner, yung The Clash, yung The Voice na winner, yung dalawang yun, sana magkaroon sila ng guessing or regular sila sa AOS because sana talaga magkaroon talaga ng mga fresh new talent sa AOS para mas makilala pa. Ayun, more gigs, more exposure, at may hit song sana. So yun, parang yung ginawa ng ABS, kina Darren, kina Laika, ayun, sa mga nag-The Voice, at saka sa mga nag-idol, ganun, sana ganun din yung gawin na treatment. So yeah, yung medyo naging meme lang doon, tawang-tawa si Nestel sa likod. Yung mga footage na wow, talagang na talaga tayo. Funny moments. Napiyok talaga itong si Ding Dong. Tapos yung reaction ni Stella, tawang-tawa talaga. Parang, huy, si Ding Dong yan. Parang gano'n. Pero, grabe din siguro yung reaction ng Ding Dong na napiyok siya dun sa spill niya or dun sa sinasabi niya dun sa show. Tapos, ito pa, nung nanalo si Nevin, sabi na Julie tsaka Stel, uy, dun ka, nanalo yung alaga mo. Ganun. Parang, hindi alam gagawin ni Pablo kasi hindi rin naman niya alam na mananalo yung alaga niya na si Nevin. So, hindi niya alam kung mag-stay ba siya sa gitna, pagkakanta ba si Nevin, nandun din ba ako. Parang ganon. Kasi nga, siyempre it's a live announcement. So, hindi niya alam na siya mananalo. Ganon. Tsaka ito pa yung nakita ko rin. Dahil nga magkakatabi yung mga coaches and yung mga alaga nila, si Ding Dong nasa gitna. So, nung inopen na niya, pwedeng masisilip na ni Billy or ni Pablo dahil katabi lang ni Ding Dong. Pero itong si Coach Pablo, talagang nakaganyan lang siya para hindi ma-preempt kung malalaman niya or makikita ba niya kung sino yung winner. That's a good yung parang dahil nga syempre it's alive, hindi natin alam kung ano mangyayari. Sina Julie din, hindi na sila tumitingin kahit na yung envelope ni Ding Dong is na-open na niya at parang hindi pa niya nire-reveal because of syempre yung sound, yung drums para at least ma-delay at saka yung mga tao talaga yung emotion, yung ano nila. Talagang nandiyan na yung envelope tapos parang kung ako, parang gusto kong matatempa kong mabasa. Parang yung next time sana, yung host, nasa gilid na lang. For me, just like yung ginagawa sa kabila, like sa ABS, na Robbie, parang nasa gilid talaga sila. Or kasama siya dun sa may mga, yung mga executives, dun sila para hindi makita nung coaches. So yun lang naman yung napansin ko during live announcement. But sana maayos yun at sana maging okay. And of course, yung pinagpe-pray din ng mga kapuso out there din, even me, sana yung mga ibang grand finals ng shows ng GMA like Talent Search or singing contest, sana mag-invest sila na sana bigger venue just like yung ginagawa nila before. Kasi nag-aaraneta sila before. Nag-iinares sila. Like bigger venues at live. I'm not comparing yung before, yung era ng GMA before, at saka yung mga ginagawa ng ABS ngayon during Pilipinas Got Talent, tsaka yung mga iba like Idol sa Newports nila ginagawa. Like talagang tapos live talaga. Hindi ko alam bakit hindi nila kayang isugal ng management yung ganong live performance wherein
Dati naman yung mga Party Pilipinas before, like, ang gaganda ng production pero live yun at saka every Sunday. I don't know kung bakit hindi na nila kayang gawin ngayon yun. Um, this is like my parang even others din naman yung mga sentiments lang, little sentiments lang. Parang hindi ba nila kayang gawing live lahat ng show nung kapag grand finals at saka sana bigger venue? Like, pwede naman nilang gawin sa yun, Newport, bigger stage. Parang mas damang-dama mo ng grand final siya. Kasi hook naman yung mga tao. Yung mga tao naman very invested, even online, engaged naman talaga sila. Nakikita ko yun. I don't know why na yung ibang performance tinatape nila tapos pag-announcement live. Even The Clash din. Parang ganun din yung ginawa. Yun lang. But still, the Clash and the Voice Kids, they did a great job. Yung mga yung mga ratings sila palong-palo, two digits talaga, number one, number top rated talaga. So congratulations still sa The Clash 2024 winner Naya and of course The Voice Kids Nevin. So yeah, hintayin namin yung mga hit songs nyo, yung mga gagawin nyo in the future, and of course, yung AOS guesting nyo. Sana, di ba? So this has been Jico Manangan TV. Magkwento ulit tayo next time for more showbiz updates. This has been Jico. Thank you for watching.